Sige, praise God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas po kita at dinadakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon pa man, ngayon at magpakailanman, O Lord Jesus. Unang-una, Panginoon, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakamali, maging sa isip, sa salita at sa gawa, at sinasadya, hindi man, Panginoon, nakita ng aking mga mata, nasambit ng aking mga bibig, Panginoon. Lord Jesus, patawarin mo po ako, Lord. Linisin mo po ako sa oras na ito na magsalita po ako ayon sa iyong kalooban, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Huwag mong hayaan, Lord, nga ako po'y magdagdag ako sa iyong salita or bawasan, Lord God. Bagkus yung nais mo lang, Panginoon, ang inyong ipabigkas sa akin, O Lord Jesus. Hallelujah. Wala po ako magagawa, Lord, kung wala po kayo, Lord Jesus. Kaya sa oras na ito, Lord God, let your will be done sa buhay. Sa buhay ko, Panginoon, ako po'y nagmamakaawa at nagpapakumbaba po ako sa aking sarili dahil wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Lord Jesus, gamitin mo lamang po ako, Lord, ayon sa iyong kalooban at sa mga kapatiran ko na nandito na po sa loob ng BR, Panginoon, at sa hindi pa po nakapasok dito, Lord God, patuloy po akong nananalangin, Lord Jesus. Hallelujah. Nahipuin mo po ang kanilang mapuso, Panginoon, at maalala po nila, Lord, na mayroon pong gawain dito, hallelujah, sa inyong sa BR na ito, Panginoon, at sa mga kapatiran ko na nandito na, Lord God, hallelujah, hindi sila lalabas sa BR na ito, Lord, na hindi mo busugin, Lord. Lahat kami, Panginoon, hallelujah, uuwi kami sa kanya-kanyang pamahayan namin, Lord, or saan man kami papunta, Lord. Dala-dala namin ang salita mo, Panginoon, at ito po'y magrima sa amin, Panginoon. Hallelujah, itanim mo sa pinakamataba na puso namin, hallelujah, pang hindi po ito nakawin ng kaaway, Lord God, hallelujah. Buksan mo ang aming spiritual eye, buksan mo rin ang aming spiritual na puso, Panginoon, hallelujah, upang maunawaan po namin, O Lord, ang inyong mga salita sa oras na ito. Maraming salamat, Lord God. We claim victory sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. And again, hallelujah, mapagpalang hapon at mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Ako po'y naggagalak, mga kapatid, na sa panahon na ito ay nakasama niyo po ako. At salamat din po sa isang pribilehiyo, mga kapatid, na nagampanan ko po ang tawag doon, mga kapatid, ang aking obligasyon. Hallelujah. Hindi po ito akin kundi sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, let your will be done. Hallelujah. At tuloy binigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At nakakagalak, no? Ang ating topic po, mga kapatid, the battles is won, win in secret, mga kapatid. Amen? Sabi nga sa kanyang mga key verse, mga kapatid, hallelujah, kung babasahin po natin, datapwat ikaw, pag ikaw ay namananalangin, pumasok ka sa inyong silid, at kung mailapat mo na ang inyong pinto, ay manalangin ka sa inyong Ama na nasa langit, at inyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. At dito po nakapasok ang ating topic na sinasabi, the battle is win in secret, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Dito kasi, mga kapatid, hallelujah, sa panahon natin ngayon, dito po muna tayo, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming mga nakatuon sa nakikita ng iba, mga kapatid, no? Gusto nating makita ang tagumpay, pagpapala, at mga promotion, mga kapatid, sa Diyos sa ating mga buhay. Yan po yung tao, mga kapatid. Ngunit, madalas hindi natin nakikita ang lihim na panalangin, mga luha ng gabi, praise God, lalo na sa mga pastor, hallelujah, sa mga talagang nag-commit sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa makikita natin sila na nandoon ang kanilang mga pagpupuri, pagpapagamit sa Panginoon, masaya, pero sa tago, mga kapatid, hindi natin alam na lumuluha sila, praise God, nagsakripisyo at nakipaglaban sa pananampalataya na nangyayari bago pa dumating ang tagumpay. Amen? Anong tagumpay na meron, mga kapatid? Praise God. Dito po muna tayo, mga kapatid, hallelujah, bago ko po ibibigay ang ating tawag dito, mga kapatid, ang mga punto natin, mga kapatid, hallelujah, i-emphasize po muna natin, amen, ang Book of Matthew chapter 6, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang Matthew, mga kapatid,
Book of Matthew chapter 6 mga kapatid, meron po tayong nakukuha o nakikita dito na 5 pinakasekreto, no? Kung i-breakdown natin mga kapatid, una, Matthew chapter 6 verse 1 to 4, tinuturuan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad na kapag nagbibigay sila sa tulong o limos, huwag gawin para mapansin. Amen. Ito po yung tinatawag mga kapatid na kinuha ko lang po yung pinaka-breakdown, no? Hallelujah. Number 1, secret giving mga kapatid, no? Hallelujah. Dito po sa Matthew chapter 6, no? Matthew chapter 6 to 4. Yun po mga kapatid, hindi sinusukat ng Diyos ng laki ng ating ibinibigay. Amen? Ang sinusukat niya ay yung puso na nagbibigay. Amen. Dito na naman, hallelujah, secret prayer mga kapatid sa Matthew chapter 6, 15 to chapter 5 to 15 mga kapatid. Dito natin matatagpuan ang ating pangunahing talata, no? Sinabi nga dito ng ating Panginoon, pumasok ka at isara mo ang door, mga kapatid, no? Hallelujah. Ito po, dito po natin din nakukuha yung ating key verse. At hindi kailangan marinig ng buong mundo ang inyong panalangin, no, mga kapatid. Ang mahalaga ay marinig ito ng ating Panginoon. Praise God. Pangatlo mga kapatid na na-emphasize lang natin, nakukuha natin sa chapter 6 mga kapatid. Matthew chapter 6, 16 to 18. Ang sabi doon mga kapatid, secret fasting, no? Hallelujah. May mga iba kasi nagpapasting, parang pinag-public ba, no, mga kapatid? Depende na lang kung grouping yung pagpapasting, mga kapatid. Nung panahon ng ating Panginoon, mga kapatid, may mga taong ipinapakita sa lahat na sila ay nag-aayuno. Amen? Ngunit, ang sabi ng Panginoon mga kapatid kong minamahal ay, hallelujah, kung tayo po ay magpapasting, tayo po ay maghilamos, hallelujah, maligo, di ba? Praise God, hallelujah. Ang tunay na pag-aayuno ay para sa Diyos at hindi para sa papuri ng tao. Yan po ang number 3 mga kapatid. Number 4 na emphasizes po natin whole chapter po mga kapatid, heavenly treasure. Ito pong heavenly treasure mga kapatid sa Matthew chapter 6, 19 to 24, ini-emphasize po dito mga kapatid na ang puso ay sumusunod sa inyong kayamanan. Amen? Hallelujah. Sabi pa nga doon mga kapatid, for where your treasure is, there will your heart be also. Tinatawag mga kapatid kung saan yung puso mo, doon din po yung saan yung inuuna mo or treasure mo, saan yung pera mo. Hallelujah. Ano yung inuuna mo mga kapatid? Siyempre susunod din po yung puso natin, nandoon din. Kung yung puso natin nasa gawain ng Diyos, kaya nandito rin po tayo mga kapatid. Amen? Number 5 na nakukuha din natin dito mga kapatid sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34 last mga kapatid. Ito rin ay isa sa pinakamagandang bahagi ng kabanata, no? 3 beses na sinabi ng ating Panginoon, hallelujah, no? Dito mga kapatid na sabi dito sa modernong salita na do not worry, mga kapatid. Don't worry. Do not worry, mga kapatid, no? Hallelujah. Kung makikita natin dito sa pinakalas na chapter, mga kapatid, na or verses, mga kapatid, na seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you, mga kapatid, no? Kapag natuto kang manalangin, mga kapatid, o pag natuto tayo nanalangin, mga kapatid, sa lihim, matuto rin tayong magtiwala in public, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ano ba yung connection natin ngayon sa ating topic, mga kapatid? The battle is won in secret, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po sa pamagitan ng palakasan. Hallelujah. Kung makikita natin ang iba parang hindi na masasabi natin na parang pagalingay. Hindi po ganoon, mga kapatid. Amen? Pagalingay na lang kung anong nalaman, parang pinag-ano na lang din natin, no? Yung iba kumpara na lang din natin. Praise God, mas magaling yun siya mag-preach. Ay, mas magaling yun siya mag-preach. Pag gano'n na po mga kapatid, ay hindi tayo mabibless diyan, mga kapatid, no? Hallelujah.
Kaya mga kapatid, dito po, hallelujah, sa ating Matthew, balik po tayo sa chapter 6, ay bahagi po ito ng Sermon of the Mount, mga kapatid. Ito rin ay tinuturuan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad tungkol sa tunay na kabanalan, mga kapatid, no? Noong panahon ng ating Panginoon, praise God, may mga taong mahilig manalangin sa mga pampublikong lugar upang makita at purihin lang ng mga tao. Praise God. Pero, sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, enter into thy closet. Ang ibig sabihin ay tinatawag, mga kapatid, na kailangan lamang natin, mga kapatid, na ah, magsarado tayo. Praise God. Hindi naman mali manalangin tayo in public. Praise God. Hallelujah. Pero kung mayroon tayong hilingin sa ating Panginoon, kayo at ikaw lang ang nakakaalam, mga kapatid. Ito ay isang paglarawan ng ating Panginoon na um, ng isang pribadong lugar kung saan walang ibang nakakita kundi ang ating Diyos lamang, mga kapatid. Amen? Ipinapakita din ng ating Panginoon dito na ang pinakamahalagang bahagi ng ating spiritual na buhay ay hindi ang nakikita ng tao. Amen? Kundi yung mga nangyayari kapag kapag tayo po ay nag-isa kasama ang Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang salitang the Father which sit in secret. O kumbaga, mga kapatid, makikita natin ano kaya to. No, sabi pa nga dito sa ating keyverse, mga kapatid, datapot ikaw ay pag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa inyong silid at kung mailapit o mailapat mo na ang inyong pinto, kung maisara na daw, ay manalangin ka ng inyong sa inyong ama na nasa lihim at ang inyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Praise God, hallelujah. Ito po yung tinatawag, mga kapatid, na palihim, no, mga kapatid? Hallelujah. Ibig sabihin dito, mga kapatid, ang tagumpay na nakikita ng tao, hallelujah, sa inyo, sa atin ngayon, ay ito po'y tinatawag, mga kapatid, ay bunga. Amen, bunga ng panalangin at pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon sa lihim, mga kapatid. Amen? Kaya the battle is win in secret before it's in public, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Bakit kaya ito yung ating mga topic ngayon, mga kapatid? Hallelujah. Kasi lahat po tayo dito ay believe, mga kapatid, na meron po tayong pinapanalangin. Amen? Hallelujah. Siguro yung iba sinagot na, yung iba rin ay hindi pa hanggang ngayon, mga kapatid. Siguro kagalingan, siguro yung mga single naghanap pa ng maging kapartner, at yung iba rin, mga kapatid, hallelujah, pinagpray ang kanilang mga asawa na hindi sila magkakasakit, siguro pinagpray nila na restoration sa kanilang mga pamilya. Praise God, hallelujah, no, mga kapatid. Hallelujah. Huwag po tayong mag-alala kung tayo po'y nanalangin in private, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong mapagod. Hallelujah. Kung nanalangin man tayo sa tago ba. Praise God. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, mayroon po tayong 3 punto na ating pagbulay-bulayan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Unang-una, private prayer produce public victory, mga kapatid. Amen? Napakaganda pala, mga kapatid, na ang private na prayer natin, private natin na pag-iyak, mga kapatid, ay nagpo-produce, mga kapatid, sa publiko. Hallelujah, na victory. Hallelujah. Kaya pala, mga kapatid, marami ngayon mga tao na nakikita na natin sila. Hala, dati yan parang hindi man yan siya nagsasalita. Pero ngayon parang ginagamit na talaga siya kasi kahit pa hindi sila nagsasalita, pero nananalangin sila na sila lang at ang Diyos ang nakakaalam. Hindi natin alam kung ano yung hinihiling nila sa Diyos, mga kapatid. Kaya nagtataka tayo, na-amaze tayo, mga kapatid, na yung tao na yun, hallelujah, ngayon natin nakikita yung kanyang pag-grow bilang Kristohanan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito sa ating punto number 1, private prayer produce
public victory mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi pala natin, hindi naman nila naririnig ang aking prayer. Pero mga kapatid, naririnig po tayo sa ating mahal na Panginoon mga kapatid. Amen? Sabi nga dito mga kapatid sa supporting verse natin, Mark chapter 1 verse 35, ang sabi niya dito mga kapatid ay, at nagbangon siya ng madaling araw, malalim at sa gabi, at lumabas ang praise God, sabi dito mga kapatid, ulitin ko po, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi, praise God, at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. Sino to mga kapatid? Even ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, nanalangin siya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Nanalangin siya sa kanyang Ama mga kapatid. The time, hallelujah, dahil mga kapatid, hallelujah, hindi niya kaya, no? Kasi katawang tao siya kung anong sakit naranasan natin, naranasan din niya that time mga kapatid. Hallelujah! Kaya ang ginagawa niya mga kapatid, nanalangin siya sa private mga kapatid. Kaya pala sa atin mga kapatid, wag tayong sumuko kung nanalangin. Alam ko po, nanalangin po tayo in private dito mga kapatid. Mayroon po tayong hinihiling sa ating Panginoon in private. Patuloy ka lang manalangin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi nga doon mga kapatid, sa wilderness ng ating Panginoon nung siya po ay nasa wilderness mga kapatid. No? Sa Luke chapter 5 verse 16 mga kapatid. Anong sabi niya doon mga kapatid? Datapot siya ay lumigpit sa mga ilang at nanalangin. Diba? Makikita natin dito mga kapatid, no? Hallelujah. Nung siya po ay nasa wilderness mga kapatid, nagpray po siya. Hallelujah. Ang ano po ba yung makukuha natin dito mga kapatid? Private prayer and produce public victory mga kapatid. Bago nangaral ang ating Panginoon mga kapatid, hallelujah, nanalangin siya. Amen? Bago siya gumawa ng mga himala, mga kapatid, nanalangin siya. Amen? Bago siya haharap sa krus, mga kapatid, nanalangin siya, mga kapatid. Dito natin makikita ba kung ang ating Panginoon, mga kapatid, nanalangin siya, hallelujah, at naglaan siya ng panahon, mga kapatid, para hallelujah sa Panginoon, manalangin mga kapatid. Gaano pa kaya tayo na tayo po ay isa lang din na mga anak ng ating Diyos mga kapatid. Isa lang tayong mahina. Hallelujah. Mahina tayo spiritually, mahina rin tayo literally mga kapatid. Madali tayong matukso, madali tayong matempt mga kapatid, madali tayo, hallelujah, madali tayong magtiwala sa mga tao, sa mga pangako ng tao mga kapatid. Praise God. Minsan, madali tayong nagtiwala agad. Isang beses lang natin nakausap yung isang tao, napagkatiwalaan agad natin. Sinasabi din natin na yung agad yung mga sikreto natin mga kapatid. At yung problema, dahil hindi mo kilala yung tao na yon ay na-public yung mga problema mo mga kapatid. Yun ang mahirap. Amen? Hallelujah. Pero pag sa Panginoon tayo mga kapatid, humanap tayo ng secret place, then tayo'y manalangin mga kapatid, hallelujah, magkaroon tayo ng victory in public. Amen? Hallelujah, magkaroon tayo ng katagumpayan ba sa karamihan ng mga tao mga kapatid. Praise God. Isang illustration mga kapatid, ang malaking gusali, dito po, isang malaking gusali na nakikita ng lahat. Yes, lahat po tayo nakakita mga kapatid. Ngunit mga kapatid, ang pundasyon ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung gaano katibay ang pundasyon, mga kapatid, ganun din katibay ang gusali na yun. Amen, hallelujah. Praise God. Example natin ang mall mga kapatid. Bago mo yan nakikita mga kapatid, ang kagandahan niyan, ilang indana ba yan mga kapatid? Ganun din po yung pundasyon niya mga kapatid. Kaya kung tayo nakikita ka sa Panginoon ngayon na ginagamit ka, I believe mga kapatid na bago tayo ginamit ng Panginoon, dumadaan muna tayo sa private na pag-uusap sa ating mahal na Diyos. At yung naging victory ka, nagamit ka na, dahil mga kapatid, yun na nga, nagtagumpay ka Praise the Lord. Kaya hindi pala natin pwedeng
gawin nating i-underestimate natin yung mga tao na hindi nakapagsalita dito sa taas, mga kapatid. Hindi natin alam. Hallelujah. Baka siya pa yung maging preacher mo. Siya pa yung maging siya pa'y gagamitin sa ating panahon kung tayo'y manghina. Baka sila mo'y gagamitin na ikaw na naman yung i-encourage, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya ang lihim ng panalangin, mga kapatid, praise God, ang pundasyon ng pampublikong tagumpay. Amen? Hallelujah. Ang lihim, kumbaga yung tago na panalangin natin, hallelujah, ay yun po pala yung pundasyon ng pampublikong tagumpay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya wag tayong mapagod, mga kapatid, manalangin. Humingi sa ating Panginoon in private. Hallelujah. Praise God. Hindi mo kailangan na i-public mo yung hilingin mo sa Diyos. Hallelujah. Praise God. May humihiling ka, Lord. Gusto ko ganito, Lord. Gusto ko, Lord, na gamitin mo ako. Hallelujah. Doon ka. In private, mga kapatid. Humiling ka sa Diyos, mga kapatid. Pag yan nakikita yan, pag yan naibigay ng Diyos, hallelujah, makikita nila nagtagumpay ka, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pangalawa na punto, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito sa ating topic, mga kapatid, hallelujah, ang sabi dito, the battle is won in secret, mga kapatid. Number 2 na ating punto, mga kapatid, God's works in the secret place. Hallelujah. Ang akala natin, hindi naman siguro ako tinutugon sa ating Diyos. Hallelujah, hindi na yata ako mag-pray. Parang wala namang nangyari sa akin, mga kapatid, no? Hallelujah, may mga tendency na ganun minsan tayo, mga kapatid. Ang akala natin ba, hallelujah, ang Diyos ay hindi naman siguro niya ako naririnig, kaya hihinto na lang yata ako sa pag-pray. Mga kapatid, hindi po ganun. Amen? Sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, sa Psalms 91, mga kapatid, ang sabi niya dito, Psalms 91 verse 1, mga kapatid, siya'y tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Amen, hallelujah. Ang Diyos pala, mga kapatid, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Praise God, hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, nagtrabaho in secret place, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Alam ko pong lahat po tayo, no, mayroon tayong hinihiling sa ating Panginoon. In secret place, mga kapatid, ibibigay yan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang sabi nga sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ang Panginoon nangako niyan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Call unto me. Amen? Tumawag lang tayo sa ating Panginoon. Lahat ng inyong hinihiling, ibibigay niya, mga kapatid. No? Ibibigay niya sa atin. Basta tumawag tayo sa Kanya. Di ba? Hallelujah. Sabi pa nga sa Kanyang salita, mga kapatid, no? Basahin nga natin, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Ako'y magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalaman. Amen? Mahirap. Ibig sabihin dito, mga kapatid, mahirap. Hindi mo pa alam. Hallelujah. Binigay niya sa iyo, mga kapatid, sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Dito, mga kapatid, natin makikita, mga kapatid, na hindi pala kawalan yung pag-pray natin sa secret place, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa lihim na lugar, natatanggap ang direksyon. Praise God. Sa lihim na lugar, mga kapatid, natatanggap natin yung kapayapaan. Sa lihim na lugar, mga kapatid, natanggap natin yung lakas. Di ba pag magulo na yung mga natin, pero pag pumasok tayo sa kwarto habang nagpipray tayo, mga kapatid, parang gumaan na naman tayo, mga kapatid, no? Hallelujah. Maraming problema, mga kapatid, ang hindi malutas sa galing ng tao. Kahit gaano pa natin kagaling, kahit gaano pa natin ka-anointed, kahit gaano pa natin karaming Bible verse, mga kapatid, praise God, kung wala naman ang presensya ng ating Panginoon, hindi natin maramdaman, mga kapatid, ang lakas. Hindi natin maramdaman, mga kapatid, hallelujah, ang kapayapaan. Hindi natin makikita yung direction sa buhay, mga kapatid. Amen? Kung mangingay,
Hallelujah. Lagi kang nagsasalita, hindi naman tinugon ng Diyos ang aking panalangin. Hallelujah. Hanggang ngayon, hindi ba tinugon ng Diyos ang ating panalangin? Huwag tayong maingay. Patuloy lang tayo mamanalangin, mga kapatid. Patuloy lang tayong humingi. Lord, hallelujah. Alam ko, Lord, na ibibigay mo ito, pero hindi pa ito tamang panahon, pero hindi ako mapagod, Lord, na hilingin ko ito. Amen. Hallelujah. Let your will be done, Lord, not my will, but you will be done. Praise God. Hallelujah. Dahil tayong lahat, mga kapatid, minsan nanghihina tayo eh. Aminin man natin sa hindi, mga kapatid. Hallelujah. Parang wala naman akong nakikita, or parang wala naman akong hindi naman ako nag-grow, no, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nagkakamali po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kasi alam po natin, minsan nakita natin ang tao, parang minsan lang yan siya magsasalita, no? Parang minsan lang naman yan siyang umakyat. Hindi nyo alam. Yung tao pala na yan, mga kapatid, is may malalim na ugnayan sa Diyos, no? Kaya hindi natin pwedeng i-underestimate yung mga tao, lalo na yung mga tao na hindi nagsasalita. Hindi natin alam kung ano yung hinihiling na nila sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sa ingay, mga kapatid. Alam nyo ba, yung ilang illustration, narinig nyo na yata ito eh. Sa dagat, mga kapatid, pag nasa mabaw lang yan, mga kapatid, parang sobrang ingay talaga, mga kapatid. Pero nasa malalim yan, mga kapatid, wala kang ingay. Walang ingay ba na maririnig mo? Bakit? Hallelujah, nasa lalim kasi. Ganon din po spiritually, mga kapatid. Pag ang isang tao, hallelujah, ay malalim na sa salita ng Diyos, hindi yan maingay, mga kapatid. Magsalita lang yan kung nais ng magsalita. Pero hindi yan maingay, mga kapatid, na hallelujah, pagdating sa mga problema, hindi yan maingay. Nag-o-observe lang yan, mga kapatid, habang nakikinig. Pero wala kang makikita, maririnig sa kanya. Parang nandoon na sa kanya yung tinatawag na inaobserbahan niya, pero kumbaga pinapalaliman pa niya yung unawa, no, mga kapatid. Ganun tayong lahat. Amen? Hallelujah. Praise God. Kasi ang isang tao, mga kapatid, kung ilagay na lang natin, mga kapatid, matagal na siyang nanampalataya, pero pag maingay pa rin siya, pag may problema, ibig sabihin, hindi pa talaga yan malalim sa Panginoon. Kasi, ang ingay lang eh. Hallelujah. Kasi, ang isang tao, mga kapatid, na malalim na ang connection niya sa Panginoon, pag may mga problema, silent lang yan siya, mga kapatid, in private. No? Hallelujah. Nag-pray lang yan siya, mga kapatid. Kaya pala, mga kapatid, sa atin din, ganun ang ating gawin, mga kapatid. No? Hallelujah. Ang isang cellphone, mga kapatid. Hallelujah. Ang isang cellphone, mga kapatid, ay kailangan ikabit natin sa charger upang magkaroon ng lakas. Ganon din po, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Kapag hindi tayo naging konektado sa ating Diyos, sa lihim, mga kapatid, or sa lihim na panalangin, naubos ang ating spiritual na lakas. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Na kailangan din talaga nating manalangin tayo. In secret place, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Para, hallelujah, nandoon yung lakas natin. Pagpapasting natin, continue, mga kapatid. Huwag na nating, nagpapasting ako ngayon. Hindi po ganun. Bahala ka, nagpasting ka dyan. Ikaw lang at ang Panginoon. Alam nyo ba, mga kapatid, bakit tayo nagtagumpay? Dahil sa ating mga ginagawa. Hindi man natin naririnig si kapatid brother mo. O gamitin ko lang yung pangalan mo, brother mo. Hindi nyo alam. Yes, hindi siya manalangin sa public, pero hindi nyo alam gaano na siya kalalim sa pag-study sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sister Bibi Love, masasabi natin na parang wala naman tong dama, mga tao na ito, pero hindi natin alam kung ano ang kanilang ginagawa in private, mga kapatid. Kaya nga, nagtagumpay ngayon eh. No, ang God is our strength. Bakit? May mga tao sa likod nito, mga kapatid, may taong nanalangin. Amen? Hallelujah. Ito yung victory natin eh. Hallelujah. Secret, the battle is won in secret place or secret, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya, lagi tayong manalangin, mga kapatid, in palihim ba? No? Dahil ito po'y konektado sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Number 3, mga kapatid.
Hallelujah. Ang sabi dito, the battle is won in secret. What is done in secret is rewarded openly. Amen? Hallelujah. Kung ano pong matatapos dun sa secret, mga kapatid, na panalangin, magkaroon tayo ng reward. No? Makita sa lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, makita sa lahat. Hallelujah. Katulad na lang ba, isang pumasok sa aking mga kapatid, yung kawayan ba? Ang isang kawayan, mga kapatid, itanim mo yan, hindi yan agad-agad na umusbong, mga kapatid. Pero magtaka ka na lang, mga kapatid, na nakita mo na hala, ang taas na pala. Di ba? Ang haba-haba na, mga kapatid. Bago mo yan nakikita, mga kapatid, gumagamot pa yan sa ilalim, mga kapatid. Nandoon pa yan bago mo siya makikita. Anong ibig ko sabihin? Sikreto muna siya, mga kapatid, na maraming gamot ba, mga kapatid, hanggang umusbong na siya, tumangkad, talagang mataas. No, mga kapatid? Hallelujah. Kaya hindi pala natin kailangan na ipakita natin na talagang sa mga tao na grow tayo. Amen? Doon natin ipakita sa Diyos. Habang tayo'y namubuhay dito sa mundo, napapagod tayo, mga kapatid, kung maghanap lang tayo ng aplos ng mga tao, ng palakpak ng mga tao. Amen? Pero kung tayo po, mga kapatid, doon tayo sa Panginoon, in secret place natin, mga kapatid, nanalangin tayo, magtaka yan sila. Hallelujah! Uy, nagtaka nga ako nung nalaman ko, Sister Rams, ay ginamit na ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! No? Hindi ko man alam kung nagamit sa dati, pero nung lalaman ko, sabi ko, praise God! Nasabi ko na, yes, hindi pa nga yan nagsasalita dito ngayon, naririnig na natin, nagbahagi na sa salita ng Diyos. Hallelujah. Mas malalim yung isang tao, mga kapatid, na nandoon una siya na nagamot siya sa ilalim, palalim ba na espiritual na ugnayan sa Diyos. Amen? Malalim na ugnayan niya sa Panginoon. Bago nagpapagamit, mga kapatid, mayroon muna silang mga tinatawag ba nga, mga battles na si Lord lang at siya yung nakakaalam. Like kay Goliath, kay David, mga kapatid, bago niya natumba si Goliath, marami siyang lihim na napatay niya yung mga kumbaga, mga kapatid, no, kasi nagbabantay siya ng mga karnero pero may lihim siyang marami na siyang mga karanasan. Napatay niya yung mga gumugulo doon sa karnero, mga kapatid. Hallelujah. Ganon din po, mga kapatid, nung siya po'y nagtagumpay dahil napatay niya si Goliath, mga kapatid, naging public, no? Na public. Pero hindi nila nakita kung anong karanasan or anong laban ni David nung hindi pa siya nakipaglaban kay Goliath. Amen? Hallelujah. Di ba tirador talaga si David, mga kapatid? Amen? Kasi alam niya paano bitarin ba? Paano pintikon? Pintik, mga kapatid? No? Paano niya gawin, mga kapatid? Hallelujah. Ano ba yung pintik, brother mo? Yung alam niyang anong gagawin mo? Praise God. Kasi kung wala siyang karanasan, mga kapatid, in secret place, hindi niya kaya yun si David, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya ganun din po sa ating pananampalataya na kung sa sekreto natin may panalangin tayo, naging matatag tayo, mga kapatid, pagdating sa tinatawag, mga kapatid, na for example, pagdating talaga sa exam na lang talaga, sabihin na lang natin, mga kapatid, na masasabi natin hindi ko to kaya, pero dahil sa meron tayong tinatawag, alam natin paano tayo makipagbaka, mga kapatid, na overcome natin. Amen? Naging panalo tayo. Praise God. Hallelujah. Marami ngayon, mga kapatid, take note. Marami ngayon, bago pa lang sa gawain ng Panginoon, napakahat na magpagamit na agad, mga kapatid. Pero ang tanong, saan na sila ngayon? Ang tanong, mga kapatid, saan na ang mga taong yaon, mga kapatid? Malakas manalangin, mga kapatid, pero wala palang gamot, mga kapatid. Papayag ba tayo, mga kapatid, ang God is our strength ay walang gamot? Hindi po tayo aabot ng 3 years, hallelujah, mga kapatid, kung wala pong gamot ito. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, nakikita natin yung victory
victory ng God is our strength na nagpapatuloy ang BR na to dahil may mga tao na ginagamit ng Panginoon na sa lihim mga kapatid nakipag-battle. No? Sa prayer, hallelujah, sa pagbibigay ng tinatawag mga kapatid, nagpapasting, naghumihingi ng tulong sa Panginoon mga kapatid. Amen. Isa na kayo dyan mga kapatid. Hallelujah. Kaya, naging testimony natin sa karamihan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi nga doon, mga kapatid, maraming walang nakakita sa ating mga panalangin. Yes. Maaring walang nakakita, mga kapatid, sa ating mga luha. Maaring walang nakakita, mga kapatid, sa ating pagtapat. No, walang nakakita niyan. Hindi ko alam kung tapat kayo, mga kapatid. Pero ang Diyos mismo nakakita. Amen? May Diyos, mga kapatid, nakakita sa ating katapatan. Amen? Sa tamang panahon, ibubukas niya yung pintuan na hindi kayang buksan ng tao. Ano yun, mga kapatid? Yung pagpapala, yung hinihiling natin na blessing na mula sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Isang illustration, mga kapatid. Ang binhi ay unang lumago yan sa ilalim ng lupa bago makikita ang bunga sa ibabaw. Anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Yung binhi, mamatay muna yan sa ilalim, pero hindi natin alam, mga kapatid, nung nilibing siya, ay naggamot na siya, mga kapatid. Biglang umusbong, mga kapatid. Amen? Kaya ganun tayo, mga kapatid, tanim lang tayo ng tanim, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, dahil makikita natin yan na, hallelujah, mayroon na palang bunga, amen? May bunga na pala, marami ka na palang nabago, hindi, marami kang nabago na ibang tao, ikaw na mismo, nakita mo yung sarili mo na maraming nagbago sa'yo. Bakit? Dahil, mga kapatid, doon nakikita mo na, dati parang mahilig ako sa love song. Pero ngayon parang ang sakit na sa tainga. Bunga na yun, mga kapatid, na lagi tayong nanalangin at dumalo sa gawain ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya, mga kapatid, ang tagumpay natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, ay nagsimula sa lihim na panalangin. Amen? Lihim na panalangin, mga kapatid, bago makikita ang bunga ng Diyos in public. Hallelujah. Kaya siguro marami kayong hinihiling sa Diyos, mga kapatid. Amen? Siguro marami tayong hinihiling sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero ang iba, sabihin na lang, hindi naman sinagot na Diyos, no? Pero nagtaka ka lang, mga kapatid. Nagtaka ka lang na yung kasayahan mo ba na hindi ko man ito naranasan nung hindi ko pa nakilala ang Diyos. No? Mga kapatid. Kasi, mga kapatid, ang ating Panginoon, nandyan lang yan. Amen? Hindi pwede, mga kapatid. Sabihin na natin, ha? Maingay, pag hindi daw maingay ang pagpupuri sa Panginoon, ay hindi daw ma-revive. Ako'y hindi naniniwala dyan, mga kapatid. Kasi ang tunay, mga kapatid, hindi lang doon sa ingay. Okay, mga kapatid, dahil nagsalita tayo about revive, mga kapatid. Ang isang tao, mga kapatid, na may sakit, nung na-ICU siya, mga kapatid, literal to, ha? May ingay ba doon? Wala. Hello? Pag ang isang tao na ICU, mga kapatid, walang ingay, ang naririnig mo doon, hindi pala pwede, mga kapatid, na sabihin natin, pag hindi maingay ang isang tao, hindi yan na-revive. Kasi ang revive, mga kapatid, pag ang isang tao na malapit mamamatay, mga kapatid, wala ka talagang maririnig doon sa ICU, mga kapatid. Nagpo-focus yung mga doktor doon, mga kapatid. No? Hallelujah, habang nag-revive yung isang tao, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ganun din po pala sa atin kung tingin natin, mga kapatid, na parang naghingalo na yung spiritual ko ba? Parang wala na akong ganang dumalo sa gawain ba?
encourage natin ang ating sarili. Lord, parang naghihingalo na ako. Huwag ka nang maingay sa marami. Sa'yo na lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Ikaw na lang at ang Panginoon, mga kapatid. Magtaka ka na lang, mga kapatid, ibang lakas naman pagkatapos mong manalangin. Amen? Hallelujah! At nakikita ng iba, bakit napaka-energetic ni Sister Bibi Love na mayroon man itong pinag-adaanan? Kasi, hindi nila alam yung battles mo na umiiyak ka na pala doon sa Panginoon. Amen? Makikita natin ang isang tao, mga kapatid, na nagtatagumpay siya pag siya po'y mahilig lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangan makiksabi ka kahit saan na lang doon sa problema mo na yon. Doon ka sa Diyos. Lord, ito yung problema ko. Lord, nanghina ako. Lord, parang nawalan ako ng gana. Lord, nandyan ka pa ba? Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, tayong lahat, isang paalala ng ating Panginoon, the battle is won in secret, mga kapatid. No? Kasi kung dito ka, for example, hallelujah, mayroon kang battles, mga kapatid. Dito ka sa, ilagay na natin, hindi na lang tayo maglayo, ha? Dito tayo sa BR, mga kapatid. Hindi man lahat mag-comfort sa'yo niyan. Ang iba man dyan, magsabi man sa'yo na, kaya siguro siya makasalanan. Kaya siguro ganito, ganyan. Iba yung iba dyan, akala mo, nag-comfort sila sa'yo, payak-iyak pa yung iba, mga kapatid. Pero, ayun kasi, makasalanan kay Cynthia. Ikaw, gijudge ka tuloy, mga kapatid. Totoo yan. Pero pag once may problema ka, huwag mong ipakita sa harap. Doon ka sa Diyos, umiyak ka doon. Lord, ikaw ang tunay nakakaalam dito. Diba, magtaka na lang sila. May pinagdanan man to siya, pero bakit umawit pa rin siya sa Diyos? Kasi, hindi tayo nagsalita in public sa ating mga problema. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, mga kaibigan natin, kahit kayo dyan, tayong lahat dito, hindi lahat mag-comfort sa atin. Yung iba dyan, di marites ka pa niyan. Bitaw, ito si brother, bitaw si Sister Queen, ay, yan, may ano pala yan. Kaya mga kapatid, yung ating mga problema, doon na natin ipasalamat na, Lord, dito na natin ihayag in public. Ito yung problema ko, mga kapatid. Pero ngayon, natagumpayan ko na. Amen! Hallelujah! Kaya napakaganda, praise God, bilang isang mga Kristiyano, na huwag tayong tumigil manalangin in secret place, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Dahil pag tayo po'y nanalangin in secret place, mga kapatid, makikita natin in public, grabe si Lord. No, grabe ang ating Panginoon. Na kahit pala sa ganun na panalangin ko, dinudulog niya, ay sinagot niya ako. Kaya yung mga taong maingay sa labas, maingay mga kapatid, nako, hindi pa yan nakagamot. Isa lang tapilok yan, mga kapatid, mawala yan sa gawain. Kaya, mas mabuting doon tayo sa Panginoon. No, mga kapatid, kasi maraming maingay. Mayroon na nga talaga akong kilala, mga kapatid. Hindi ko na lang din pangalanan, pero hindi nyo rin naman kilala. Praise God. 2 months lang siya, mga kapatid. Talagang fire na fire, mga kapatid. Talagang na-bless. Pati ako na-bless talaga ako sa buhay niya. Pero nung sinubok, mga kapatid, nasaan na yung prayer, mga kapatid? Kaya pag subukan tayo, susubukin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Lumapit lang tayo sa Diyos. Amen? Dahil pag lumapit tayo, mga kapatid, ay tayo po ay magtatagumpay. Amen? Magtatagumpay tayo. Hallelujah. Sabi ko na nga kanina about kay David at kay Goliath, mga kapatid. Nang makita ng mga tao, mga kapatid, si David ay pinabagsak niya si Goliath. Inaakala nilang biglaan lamang ang kanyang tagumpay. Akala ng mga tao, nagtagumpay lang yan siya kasi napabagsak nila. Ngunit, hindi natin alam, hindi nila alam, mga kapatid, na bago ang araw na yun, na nakipaglaban si David kay Goliath, may mga lihim siyang laban na siyang napapanalunan. Mabasa po natin yan, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 36. Pinatay ni David ang leon, walang nakakita.
pinatay ni David, mga kapatid, ang aso or oso, mga kapatid. Walang nakakita. Walang palakpak. Walang mga taong naka-appreciate, mga kapatid. Amen? Kaya sa atin, kung meron man tayong natalo na mga problema, pero alam ko, marami tayong natalo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon, the battle is won in secret, mga kapatid. Ang akala nila kay David si David, tinalo nila, yun lang. Pagkakataon, akala nila yung first time, kasi kung babasahin nyo pa yan, sinabihan pa siya, ay, yun ba yung ganyan ba? Diba, parang binubuli pa nga sila. Binubuli siya ni Goliath, mga kapatid. Kabata-bata mo pa, namumula pa yung pisngi ni David, mga kapatid. Kung makikita natin, parang hindi natin mapagkatiwalaan, no? Sa mga nakakita sa kanya, kung babasahin natin, mga kapatid. Pero hindi. Praise God. Hallelujah. Makikita natin, mga kapatid, ang isang tao nag-grow, hindi lang sa pamagitan ng pagpo-post sa mga Facebook ng Bible verse. Baka nag-copy-paste lang tayo doon sa pagpo-post natin sa... Ako din naman, mahilig din ako mag-copy-paste, mga kapatid, kasi gusto ko rin yung friend ko is makabasa rin siya, no? Mag-copy-paste din ako pag makita ko maganda, ipopost ko rin talaga. Praise God. Pero alam ng Diyos na desire ko nga ito yung i-post ko, Lord, para din makabasa sa iba. Hallelujah. Maraming mga tao nagpo-post ng mga verses, pero pag dumating ang problema sa kanilang mga buhay, lumayo na pala sila sa Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, gaano man kalaki ang Goliath sa buhay natin, matatalo natin yan sa pamagitan ng panalangin in secret, mga kapatid. Amen? Ang tagumpay, mga kapatid, nagsimula sa walang nakikita. Katulad ni Goliath, ang tagumpay ni David doon, mga kapatid, nagsimula na walang nakakita, napatay niya ang leon. Imagine, mga kapatid, napatay niya yung uso, mga kapatid. Makita nyo yung sa amin, mga kapatid, yung may sungay ba, mga kapatid, usa. Sa atin yan, maraming sungay yan, mga kapatid, nakakatakot yan. Pero ito, napatay ni David, mga kapatid. Kaya tayo, hallelujah, maging powerful po yung ating prayer pag walang nakakita. Kasi may mga mga kapatid, na doon ako bumuhos sa pag-iyak, no? Talagang totoo yan, mga kapatid. Amen? Sa aking buhay, maraming temptation sa akin, na Diyos lang din ang nakakaalam, mga kapatid. Doon ako umiyak sa Diyos. Sabi ko, Lord, ito, para kang batang sumusumbong sa Kanya, kasi hindi ka i-judge talaga pag sa Diyos ka umiyak, mga kapatid. Pagkatapos mo umiyak, iniyak mo na lahat. Alam nyo ba, mga kapatid, ang gaan-gaan ng inyong pakiramdam. Parang nga napasabi mo ba, wow, thank you, Lord. Hallelujah. Kaya alam ko sa ating lahat, gusto nating makita ang kapangyarihan ng Diyos sa publiko. Lahat. Gustong makita ang kapangyarihan ng Diyos in public. Pero, kailangan muna nating matutong hanapin siya sa lihim, mga kapatid. Pag mahanap na natin siya sa lihim, mga kapatid, maramdaman natin yung presensya niya, mga kapatid, doon ka na magiging malakas. No, mga kapatid? Kaya the battle is won in secret, mga kapatid. Hallelujah. Sabi pa nga dito sa Matthew, mga kapatid, balik po tayo sa ating key verse, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung hinihiling ninyo sa ating Panginoon. Basahin ko lang, mga kapatid, para tayo po'y mag-altar call na. Sabi dito, mga kapatid, datapwat ikaw, pag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa silid, at kung mailapat mo na ang pinto, ay manalangin ka sa inyong Ama na sa lihim, at ang inyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Kaya, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ngayon sa ating mahal na Panginoon na ang tunay na tagumpay
ay hindi nagsisimula sa harap ng maraming tao. Amen? Ito ay nagsisimula, mga kapatid, sa lihim na lugar, sa lihim na panalangin. Kaya nga sabi ko kanina, marahil or marami siguro ilan sa atin ditong pagod na sa pakikipaglaban. May mga panalangin na matagal nang hinihintay ang kasagutan. May mga luha na wala nang nakakita sa atin, mga kapatid. May mga laban tayo na hindi alam ng pamilya, hindi alam ng kaibigan, at hindi alam ng kapwa natin mananampalataya. Ngunit nais nang sabihin sa atin ng Panginoon, nakikita tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos lahat ng ating hiniling, mga kapatid. Nakikita niya yung ating pagluha. Nakikita niya kung kailan ka umiyak, na humihiling ka ng saklulo sa Diyos. Nakikita niya, mga kapatid, ang ating katapatan sa Diyos. Nakikita niya, mga kapatid, yung panalangin natin sa gabi habang tayo'y umiiyak. No? At ang Diyos nakakita sa lihim, hindi niya kakalimutan, mga kapatid. Sabi nga niya sa kanyang teksto sa Isaiah chapter 55 verse 11, ang aking salita ay hindi babalik na walang bunga. Kaya kung anuman ang nais natin, mga kapatid, hilingin natin sa Diyos. At hindi pa binigay niya sa atin, patuloy lang, mga kapatid. Patuloy kang umiyak habang naghiling ka. May kasalanan ba tayo na ikaw lang ang Diyos nakakaalam? Lord, ito yung kasalanan ko. Huwag kang mahiya sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos, turuan tayong manalo sa lihim na lugar. Doon tayo magpaturo sa Diyos, mga kapatid. Amen? Buksan natin ang ating mga puso, mga kapatid, at hayaan natin na kumilos ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Kasi ang tunay na battle natin, tayo lang ang nakakaalam, mga kapatid. Hindi ang ating mga kapatid yung kalaban natin. Hindi yung mga nagmarites sa inyo, sa atin, mga kapatid. Baka tayo ay tinitest kung gaano ba tayo ka lalim na sa pananampalataya sa Diyos. Minsan may gustong ang Diyos na sabihin sa atin. May gusto ang Diyos na baguhin sa atin, mga kapatid. Kaya, sabi ko na nga kanina, mga kapatid, bago natalo ni David si Goliath, mga kapatid, nanalo muna siya sa laban ng leon at asno, kapatid. Bago dumating ang himala, bago ang Diyos nagpapagaling ng mga bakol, bago ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, nagpapagaling, may panalangin muna, mga kapatid. Bago dumating ang tagumpay, mga kapatid, mayroon muna tayong pagtitiis, mga kapatid. Kaya bago, hallelujah, bago dumating ang pampublikong pagpapala sa atin ngayon, may lihim pa tayong pakipagtagpo muna sa Diyos. Kung gusto mo magtagumpay ka, makipagtagpo muna tayo sa Diyos in lihim, mga kapatid. Kaya huwag tayong susuko manalangin sa lihim. Huwag tayong titigil sa paghahanap ng ating Panginoon. Huwag tayong huminto, dumalo sa gawain ng Diyos. Dahil dito lang pala tayo pagpalain ng Panginoon. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Kumbaga tila wala nang nakakita sa ating ginagawa. Di natin kailangan ang appreciation ng tao, mga kapatid, kung tayo'y tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay nakakita sa atin
Ang Diyos ang kumikilos sa atin at sa ating mga buhay ngayon, sa ating sa panahon ngayon mga kapatid, nakikita natin ang bunga ng ating mga pagtatapat sa Diyos. Kaya, final challenge natin, huwag nating pabayaan ang secret place. Dahil dito, mga kapatid, pinapanalunan ang mga laban natin sa buhay. Secret prayer natin, minsan mga kapatid, bago po ako manalangin, yung mga secret prayer ko po isinusulat ko. Lord, ito. Minsan mga kapatid, may mga prayer request na isinusulat ko, mga kapatid. Pagdating sa prayer time na, doon na natin basahin mga kapatid. Habang naka-prayer po tayo. Kaya hindi ko alam, hallelujah, sa ating mga buhay ngayon. Ano bang mga sikreto natin? Bakit hanggang ngayon nandito pa tayo? And I believe, dahil yan sa inyong pagiging prayer warrior mga kapatid. At hindi lang, may mga tao na naging prayer warrior natin mga kapatid. Isa na doon ang ating mga pastor, isa na doon ang mga leaders, isa na doon sila mga kapatid na umiiyak habang ipananalangin niya tayo mga kapatid. Kaya maraming salamat sa ating lahat na huwag tayong mapagod manalangin in lihim mga kapatid. Sabihin natin lahat sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin na sa oras na ito. Salamat sa kanyang napakagandang salita. Sa oras na ito mga kapatid, Panginoon, hallelujah, Jesus, salamat Panginoon sa oras na ito. Lord, hallelujah, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord, salamat, hallelujah. Napakaganda, napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga, Diyos, na marami kaming lihim na hinihingi sa iyo, Lord God. Hindi para kami ay inyong bigyan ng maraming mga gadget, mga gamit, Panginoon. But ang hiniling namin, Lord, magkaroon kami, Lord, ng kapayapaan. Magkaroon kami, Lord, ng tunay na pag-serve sa iyo, Panginoon. Even sa aming mga puso, Lord God. Lord, hallelujah, palalimin mo pa kami, Lord God. Na hanggang sa inyong pagbabalik, Lord, hindi lang ngayon kami maingay, pero pagdating na sa mga problema, pagsubok sa aming mga buhay, Lord, ngayon pa lamang, Lord, salamat sa paalala mo sa amin. Salamat sa lahat ng blessing. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na hindi namin kailangan na maging maingay sa social media, hindi namin kailangan maging maingay sa maraming tao. Hallelujah. Doon pala, Lord, sa aming secret place na ikaw lang at ako or sino man dito, Lord, doon pala ang tunay na pakipagbakat. Lord, salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat, Lord, hallelujah, sa bawat isa na nandito, Panginoon, hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoong, maging tapat sa lihim na lugar, hallelujah. Kapag wala nang nakakita, Lord, tulungan mo kami. Hanapin ka, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tulungan mo kami, Lord, na lumapit kami sa iyo pag kami po'y nanghihina na. Tulungan mo rin po kami, Lord, na mawala po yung mga takot. Hallelujah. Habang po kami, Lord, ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami, Lord, hallelujah, na lumalapit sa iyo, Lord God. Patuloy kami, Lord, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, ikaw po ang tunay nakakaalam kung anong mga battles sa mga kapatiran ko, Lord. Kaya, Lord, patuloy akong humingi sa iyo ng tulong at habag, Lord God, na sa iyong pagbabalik, Lord, isa kami, Panginoon, na masumpungan mo nga malinis, na hindi po kami madumi, Lord. Isa kami nga karapat dapat sa inyong harapan. Isa kami na sabihin mo, Lord, welcome, my faithful servant. Na kahit, Lord, maraming battles man sa aming mga buhay, pero Lord, alam mo, Lord,
in secret place kung paano kami, Lord, nanalangin at lumapit sa iyo, Panginoon. Maraming mga temptation, maraming mga persecution sa aming pananampalataya, Lord. Pero patuloy kami, Lord. Patuloy kaming naglilingkod sa iyo. Hindi namin hinahanap ang palakpak ng mga tao, Lord. Hindi hinahanap namin, Lord, ang inyong pagbibigay sa amin, Lord. Kapayapaan, Lord. Kasayahan, Lord, na hindi maibili kahit saan na butika, Lord God. Yung gamot na kapayapaan, tunay na pag-ibig, Lord. Hallelujah, ang inyong ipagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Kaya salamat sa VR na ito, Panginoon. Nandito, Lord, ang iyong presensya na patuloy naming maranasan, Lord. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat ng inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa provision na ginamit mo pa ako, Panginoon. Salamat sa lahat, God, na isang paalala mo sa amin sa oras na ito, Lord. Na kahit nakita mo ang bawat isa, Panginoon, kanya-kanyang trabaho, nakikinig lang, gamit ang mga Bluetooth, Lord. Ang iba, busy sa trabaho, pero nandoon ang kanilang tainga, Lord. Nakakabit sa mga tainga nila, Lord Jesus, para lang marinig, Lord, ang iyong mga salita. Alam ko, Lord, na hindi ito, walang kabuluhan sa iyo, Lord God. Kaya patuloy kaming lumalapit sa iyo, Lord. I-bless mo lahat ng mga kapatiran ko na nakikinig sa oras na ito, Lord. Nabuksan mo ang kanilang espiritual na pag-iisip, Panginoon, na patuloy silang manalangin in lihim na place, Panginoon. Hallelujah. Salamat din, Lord, sa BR na ito. At patuloy mong pagpalain, hallelujah, lahat ng mga admins, members, mga listeners, mga visitors, Lord. At sa lahat ng ginagamit mo, Panginoon, sa paggawa pa lang namin ng outline, Lord God. Patuloy naming idanalangin sa iyo, Lord God, na double portion of your anointing ang iyong ipagkaloob sa bawat isa. Huwag mong hayaan, Lord, na matempt kami sa kaaway, Panginoon, sa mga gawa ng Satanas, Lord. Hallelujah. Para kami po hallelujah, matalo, Panginoon. Sabi mo nga sa salita na ikaw po, Lord, ay nanalo ka na, Panginoon. 2,000 years ago, Panginoon, ikaw po yung tagumpay na, Panginoon. Kaya ang sa amin, patuloy kami na maglingkod sa iyo ng tapat, na hindi po kami, Lord, namuhay dito sa makamundo, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Hallelujah, sa inyong mga salita na aming napakinggan. Salamat, Lord, hallelujah, sa pagpapala na mula sa iyo, Panginoon. At silyuhan mo po ito ng inyong banal na espiritu upang sa ganun, Panginoon, hindi po ito nakawin ng kaaway. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. Sa iyong pangalan, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon at ibabalik ko po sa ating MC. To God be all the glory, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus.